Naghain na ng impeachment complaint Alin? ang Duterte Youth Party List laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito na ba ang paraan upang masilip din ang naging confidential funds ng Pangulo? Ang dami nitong chismis na ginagawa sa gobyerno. Tapos sasabihin niya, hindi daw yon utos ng presidente. Hindi daw yon sa press briefing. Pero kung ano-ano yung dinadada ng abogadang ito na fake news peddler. Kita mo, hindi niya pinag-aralan yung sinasabing reduce the price of rice. Tingin mo ba papayag yung Pangasinan? 3 million Pangasinense naturally behind Raul Lambino and the Duterte? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ito na yung sinasabi natin, wait, there's more. Nakita nyo na, meron na ho nagsampa ng impeachment laban dito. Kanino? Yan ang sinasabi natin. Di ba? Paano na ngayon ito? Pag ito ay sinubaybayan ng taong bayan, nako po! Rudy, sigurado may bababa. Dahil, yan lang ang hinihintay ng ating mga kababayan. Yan ang sabi ni Aling Rolera. Yan lang ang hinihintay. Para ang alin? Yung mga hula ay magkakatotoo na. Ano pa? Hindi ba kayo naniniwala? Ito si Duterte Parlis, Congressman Representative Cardema at ang kanyang may bahay ay naghain na ho ng impeachment laban dito kay Ninong. Bakit mo tinawag na Ninong? Ninong ho niya yan. At the moment, as endorsed by Duterte Youth Party List, Ronald Cardema and Marie Cardema of Calamba City are filing the first impeachment. First pa lang. Paano pag sinundan ng taong bayan? At hindi lang umabot ng 4, bagkus umabot ng 10, 12, 20 ang nag-complain, nako po. Maliwanag sa maliwanag, yan ang sabi ni Aling Rodora, may paglalagyan. Ito, ibalita natin to. Naghain na ng impeachment complaint ang Duterte Youth Party List laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito na ba ang paraan upang masilip din ang naging confidential funds ng Pangulo? Di ba? Maliwanag ha. Naghain ng first ever impeachment complaint. Laban kanino? Laban kay Ninong. Bakit? Siguro talagang nabuwisit na ang inaanak dahil sa pandodorobo, eto na, nagsimula na. At hindi natin matatanggi. Marami rin nagsasabi, lalong-lalo na yung mga tarot reader, iba't ibang mga nanghula. Meron nagsabi, wag natin iasa sa hula. Hindi nga naman, wag naman natin iasa sa hula. Yun ay mga pagkakataon lang. Pero kung talaga naman paniniwalaan nyo, ito na, tumutuloy-tuloy na mga kasama Ibig sabihin, yung pag-uusap noon ng tarot reader, nagkakatotoo na. Merong babae ang susunod na presidente. Happy. Happy ka talaga. Happy talaga ang buong bansa dito pag nagkatotoo ang hula. Sabi ko nga sa isang like sa share, samahan mo subscribe at i-bell all nyo. Para mas maganda, i-like nyo at i-share nyo yung video. Verified impeachment complaint. We, former Undersecretary Ronald Cardema and former Congresswoman Marie Cardema, both of Calamba City, Laguna, the undersigned complainants, in our personal capacity and as taxpayers, as registered voters, and as concerned citizens of the Republic of the Philippines, under oath, do hereby state that this is a complaint for the impeachment of His Excellency Ferdinand Marcos Jr.,
the incumbent President of the Republic of the Philippines based on the grounds specified below. This verified impeachment complaint is being filed under and pursuant to the provisions of Article 11, Naku po, Accountability ayan na. of Public Officers, Sections 2 and 3 of the 1987 Philippine Constitution, as well as the rules of procedure in the impeachment proceedings of the 19th Congress of the Republic of the Philippines. The complainants, former Undersecretary Ronald Caldema, of legal age, married, and former Congresswoman Marie Cardema, of legal age, married, with home address at Barangay 3, Calamba City, Laguna, Ah, where he may be served with summons, notices, and other legal processes in connection with this verified impeachment complaint and proceedings. Ano kayang mga ebidensya ang hawak ng Duterte Youth Party? nako po, pag mga ebidensya lang, napakarami niyan. Baka nakaipon na yan mga kasama. Oo, habang abala sila sa pangangampanya, oo, sinimulan ng pag-ipunin yung mga ebidensya. Ano pa ba ang mga ebidensya? Yung reserve gold, hindi pa ba ebidensya yan? Confidential fund, na flood control, at yung PhilHealth, at yung sa mga senior, hindi pa ba sapat na ebidensya yan para ma-impeach? At ito pa ang pinakamabigat. Ang sabi ni Aling Malu, di ba nagpahayag siya na hindi siya makikialam sa mga usapin ng ICC. Ano nangyari? Ang tawag ni Aling Malu doon, pagtatry. Dugtungan nyo na lang mga kasama. List, makakapagbigay kaya sila ng dahilan upang ma-impeach ng tuluyan itong si BBM? Abangan natin yan mga kasweet. Ayon pa kay Claude Sanico, gusto mo ba na ma-impeach ang abusadong Marcos? Ikaw ang tatanungin ko. Survey tayo. Ikaw nga nung nag-like ng video na ito at nag-share. Ikaw na laging nakatutok sa akin. Tatanungin kita. Gusto mo ba, ang yung sinasabi din ni Claude Sanico na ma-impeach? Sino? Sige mo. Sabihin mo sa comment section kung gusto mo. Yes, gusto namin yan. Ang tagal naman. Ganon. Ay, hindi. Hindi namin gusto ma-impeach yan kasi, aantayin pa namin na, manghina ng manghina at saka ma-impeach. Ganon din yun. Diba? Nang iboto ang mga congressman na pumirma sa impeachment kay Vice President Sara, ipanalo natin ang mga congressman na pro-Duterte. Dahil sa pagsaganon, magbago ang mukha ng mga congressman at maalis si Romualdez sa pagka-Speaker of the House. Ipanalo din natin ang mga Duterte senators dahil sa pagganon ang bagong mukha ng Kongreso. Pwede silang mag-resolve na i-impeach si Marcos dahil sa culpable violation niya sa ginawa niya kay Duterte at ma-convict sa impeachment court ng Senate na pro-Duterte si Marcos at matanggal siya sa pwesto. Tara na, iboto natin ang mga pro-Duterte candidates at ipasa mo ito sa lahat ng kakilala mo. Sabi dito, iboto nyo na mga kasama. 4 na araw na lang. Prepared ka na ba? Magsuot ka ng kulay green, pumunta ka sa presinto, at iboto mo yung Duterte plus 2. At siyempre ito. Ito ang matapang na representative o party list na tumatakbo. Duterte party list. Ito, at ito rin ang iboboto ko. Bakit? Sila ang kauna-unahan naghain ng impeachment case laban kay Ngetbo. Sa tingin nyo mga kasama, hindi ka bibilib dito? Matagal na nakasuporta to kay Tatay Digong. Kaya alam ko na ang kaliskis ng mama at ang ng ali na ito. Nakakabilib. Sa kasagsagan ng eleksyon, naghain ngayon ng impeachment case laban kay Ngetbo. Susuportahan nyo ba ito mga kasama? Sabi ni Aling Marie, suportahan nyo, iboto nyo yung mga kaalyado ni BP Sara, ni Tatay Digong na tumatakbong mga kongresista. Dahil pag nanalo yan, ay tuloy-tuloy na. Wala nang bawian. Di ba? May namamalimos daw ng tulong. Kanino? Naku.
bakit ata nagdadrama si ate? Kilala nyo ba yan? Eto bibigay ko lang sa inyo ha. Baka kilala nyo ito. Pero ituloy muna natin ito ng konti. Samantala pinatunayan naman ng isang certified DDS na si Waray Laban na ang talagang tunay na fake news peddler ay walang iba kundi ang PCO Undersecretary na si Attorney Claire Castro. Kaya naman nagpasalamat ito sa Net25 reporter na ito na si Eden Santos na siyang naging tinik sa lalamunan ni Attorney Claire Castro. Panoorin natin ang buong video. Sa totoo lang, ang number one fake news peddler ay itong abogadong si Claire Castro. Ang dami nitong chismis na ginagawa sa gobyerno. Tapos sasabihin niya, hindi daw yon utos ng presidente. Hindi daw yon sa press briefing. Pero kung ano-ano yung dinadada ng abogadang ito na fake news peddler. Kita mo, hindi niya pinag-aralan yung sinasabing reduce the price of rice up to 7 pesos at inilagay pa niya sa vlog niya. Tapos ngayon magsisinungaling na naman siya. Nasa police report nga yan sa US. Nandoon yan. At sa tingin mo, kay si BP Sara yung tinatarget mo, si BP Sara ay hindi nagsasalita dyan. May mga taga-US na ang nagbalita niyan dito sa Pilipinas. Ngayon, inaatake na naman ng dilawan na PCO fake news peddler na si Auntie Claire Castro. Number 1 talaga, itong abogadong ito na sinungaling at fake news peddler. Alam mo, Claire Castro, ikaw na yung pinaka nakakahiyang PCO, di ba? Presidential Communication Office fake news peddler. Aroy. Nakakahiya ka. Ang dami mong mga pasigway, hindi mo alam yung trabaho mo. Puro pag-atake na lang. Garbage in, garbage out. Di ba? Yan yung binanggit na lingwahe ni BP Sara noong nakaraan. Kasi wala ka naman talagang makuhang mabuting pananalita, sabi ni Aling Marie, doon sa babae na nakikita nyo kanina. Ito, bakit ayaw nyo iboto si Koki? Bakit? Kung ako ho ang boboto at yan ay boboto ko, ayoko, bakit? Ikaw ba naman kumain sa kaldero nilagyan mo ng gatas, sabi mo, masarap. Excuse me, yung Marimar. Tapos humigop ka ng sabaw, hindi pa nahihigop, masarap. Ikaw pa kumain ng dahon ng saging. Iboboto mo pa ba? Kahit sino naman sigurong tao, papakainin mo ka o kakain ka ng dahon ng saging tapos sasabihin mo, wow, sarap. Huwag na lang tapos meron na si, anong pangalan na to? Si Nyawi. Si Nyawi, parang parang umiiyak. Humihingi yata ng boto. Tuloy natin to. Ano ba meron dito, Robin? Tila idinaan na lamang sa iyak ni Sharon Cuneta ang kanyang pangangampanya para kay Kiko Pangilinan. Ayon pa sa mga netizens ay tila nagmumukha siyang nagmamakaawang iboto si Kiko Pangilinan. Malaking katanungan kay Sharon Cuneta kung bakit maraming ayaw iboto si Kiko. Nagtataka si megastar Sharon Cuneta kung bakit marami ang may ayaw iboto ang kanyang asawa na si Kiko Pangilinan. Bakit nga? Ikaw, tatanungin kita. Ikaw nga po na nanonood sa akin lagi. Ikaw nga po na nagla-like ng video na to at nagsishare. Tatanungin ko kayo, bakit hindi nyo iboboto ito? Type mo sa comment section. Anong dahilan? Ako sinabi ko na kanina. Tsaka, wala ho akong mapapala pag iboboto ko ito. Bakit? Hindi ko naman nakitaan na maganda to, no? Tapos tatakbo ka uli ngayon? Ano ho ba ang nagawa mo noon? Baka sabihin natin ng ating kaibigan, meron ho siya nagawa. Yun nga lang, mag-ipon na mag-ipon, sabi na Aling Lori. Ano naman iniipon na Aling Lori? Ikaw talaga masyado ka talaga marites Kabila ng mga resibong meron daw sila sa lahat ng nagawa nito laban sa mga paninirang ibinibinta. Anong resibo ang nagawa? Tanong lang yan, ha? Kung usapin dito ay actingan,
Oo, ate naman. Oo, ate Wawi. O, kung aktingan, pwede ka sa amin. Pero usapin nga paglilingkod ng bayan, sa bayan, medyo alanganin tayo ha. Oo, maging ano lang totoo at maging maayos na leader. Hindi yun nandudurobo. Oo, pasok sa panlasa namin. Pero yung mga, di ba? Wow, sarap, dahon ng saging. Ay, hindi makatotohanan yun. Oo, iba na lang. Doon na lang kami sa inendorso ni Tatay Digong o kaya inendorso ni BP Sara. Mamimili na lang kami doon. Pero yung Duterte, isa-solid namin. Oo, ganun lang. Ganun lang kasimple. Tang sa dating senador, ayon pa kay Sharon. Kasi nga, in the Philippines, pagkaganda-ganda man ng intensyon mo, pagkaayos-ayos man ng puso mo, natatalo ka ng fake news sa budget na bilyon-bilyon ng ibang kandidato na wala naman kami. Sa naging katanungan nga ni Sharon Cuneta, bakit ayaw iboto ng taong bayan si Kiko Pangilinan, ay mayroong opinyon ang isang netizen at tila pagsupalpal sa pag-iyak ni Sharon Cuneta. Nag-post kasi ang Pinas Hate Facebook page at ang sabi, Diga Campings, kulay rosas ang hudas. Sinundan pa ng ganitong statement. Dear Kakampings, my heart bleeds for you. Charot, deserve nyo yan. Masyado kayong matataas, malilinis, matitino. Tinawag nyo kaming mga mangmang, mga tabogo, tanga, bobo, GGO. In-unfriend nyo ang mga kamag-anak at kaibigan dahil lang sa toxic nyong politika. Nako, dati pala itong kulay rosas. Ngayon, kulay yellow? Tama ba? Oo. Ay, alam na. Baka nalalaman ng taong bayan na hindi talaga pwedeng iboto. Bakit? Baligtarin, ika nga, sabi ni Aling Lori. Baligtarin Kung saan makakapakinabang, groon ba? Hindi ko alam. Tayo ay nagre-reaction lang. Tayo ay nagre-reaction dito dahil may nakitaan natin na kulay rosas noong nakaraan. At ngayon, bakit dilaw? Ikaw, boboto mo? Hindi nga. Sige, totoo lang ha. Ay ako hindi ho. Never, never, never. Doon na lang ako sa bago. Ha? Yung bago na matatapang na naging sundalo. Pwede pang pagkatiwalaan. Pero ikaw, babaligtad ka, lipat ka sa iba. Never ho. Kanselista. Nung mag-away sina BBM at Inday, ang bibilis nyo mag-post. Tama nga kami. Oo, may tama nga kayo. Para kayong tumama sa poste ng Meralco. Akala nyo kasi ang perfect nyo. Yan. Akala nyo ang perfect ng ina ninyo. Ang sakit malaman na sumasideline din pala siya bilang political, di ba? Hirap na ba kayong i-justify ang mga desisyon niya sa buhay? Tactical alliance, strategy o betrayal? Hilong-hilo na kayo Balita ko, may mga nagli-live na sa GC ninyo. Hala. Friending galore. Well, here's another bad news. Lenny is not alone. Ginagamit lang siya ng isang panghudas among your ranks. Alaka, nagkabistuhan na rito. Dito, mas maganda ata ito Dito kung makikita, dito nyo malalaman kung susunod ba talaga sila sa ombudsman. Susunod ba kayo sa ombudsman? Yan ang sasagutin ng tagapagbalita. Malacanang na magsusumite ng counter-affidavit ang mga opisyal ng Marcos Jr. Administration na iniulat na sangkot umano sa pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso. Ito ay kasunod ng utos ng ombudsman na imbestigahan ng mga opisyal matapos ang hiling ni Senator Amy Marcos na tingnan ang kanilang ginampanang papel sa pag-aresto. Kabilang sa inutusang magpaliwanag ay sina Justice Secretary Boying Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Romel Marbil, CIDG Chief Nicolas Torre, at Envoy Marcos Lacanilao. Nayon sa palasyo, susunod ang mga opisyal at ipaliliwanag lahat ng kanilang hakbang at ay naayon sa batas. Alala rin ng Pangulo, sundin ang legal na proseso at igalang ang kapangyarihan ng ombudsman. Tayo naman po ay tutugon. Sila po ay magsasabit ng kanilang mga counter-affidavits. At muli, sasabihin natin, ang kanilang mga ginawa ay naaayon sa batas. Lagi naman po sinasabi. Naaayon sa batas. Mga kasama maliwanag yung sinabi ni ma'am. Ma'am! Naaayon po ba? Ito, tanong lang. Baka naman magalit kayo
kayo po ay hindi pwedeng maging sensitibo. Kayo ay nasa gobyerno. Naaayon ho ba yun na humihingi po ng private nurse ang dating Pangulo ay hindi binigay? Naaayon ho ba na nagre-request ang dating Pangulo na papasukin ng kanyang anak o bilang abogado na lang sa panahon na siya inaaresto, hindi ginawa? Naaayon din ba na humingi ng request ang dating Pangulo o kampo nila na dalhin sa isang local court? Naaayon ba? Hindi nga binigay. Naaayon din ba na minadali at wala namang red notice na pinakita habang siya inaaresto? Naaayon ba yun? Yan ang mga katanungan. Kami ho at ang ating kababayan ay nagtatanong lamang. Baka masaktan kayo, wag naman. Tama lang yung sagutin nyo. Aso nga lang, parang hindi ho naaayon mga kasama, ano sa palagay nyo sa sinabi ni ma'am? Sabi ng Pangulo, sundin ang batas kung anong procedure na valid at legal, dapat lamang po sundin. Natuwa naman ako sa ombudsman kasi ang issue ay talagang umaksyon agad at hindi nasayang yung panahon ng lahat. Ipinalagay kong nakita ng ombudsman ang kasinungalingan at mga butas sa testimonya at kilos na lumitaw sa 3 pagdinig ng Senate Committee. Nako, ayan merong bibitaw na salita. Kita nyo naman. Ibang klase ngayon si Ate Amy. Kaya yung iba, parang gusto na siya. Gusto na rin si Ate Amy. Pero siyempre, yung iba, babalansihin yan. Merong gusto, merong ayaw. Eto dito tayo. Nasa inyo nga yun, discretion nyo mga kasama kung sino talaga yung ibuboto nyo. Eto tayo maling estratehiya ng PDP Laban sa pag-endorso para palakasin ang Duterte. Hindi ko alam kung alin yung magaling, hindi pala mali, sorry. Magaling na estratehiya. Ano yun? 27 million. 27 million. Ang pinakamahina na kalusot sa top 12. 15 million. 15 million. Lusot lahat. Lusot lahat. Di ba? Visayas, Mindanao pa lang yan. Ang Luzon, tingin mo ba papayag yung Pangasinan? 3 million Pangasinense naturally behind Raul Lambino and the Duterte? Exactly. And mind you, Manong J, in the NCR area, Metro Manila, almost 30% now have Bisaya roots. 68%. 68%. Ano yan? Ginawa ko research niya, 1986-87. 68% pala. Hindi Bisaya. 30%. Wow. Visayas, Mindanao, lahat ng lahi. Tapos yung mas malaki pa rin after that are the Bicolanos. Siyempre, kay istorya kita sa kadamo sang maboto sa Duterte, ang mga kasimanwa kag mga kauturan ni JB Hinlo. Exactly. And then hindi gina magpapilde sa Bisaya pa. And then pardon me for this is not to promote Amy. Inendorso si Amy ni VP Sara. Now that endorsement alone will bring the solid North vote firmly behind Amy and firmly behind the Duterte. Correct. Di ba? Strategic yan Very alam mo, strategic lahat yung ginawa nila Silang tatlo, no? Rodrigo Duterte, VP Sara. Sara Duterte, and Robin Padilla. Bicol, Unasan. Northern Luzon, Robin. Di ba? No. Central Luzon. Central Luzon. Strategic, Inday. Aime, Solid North. Region 1, Region 2. Okay? Camille, Metro Manila, and Panay, Region 6. Plus the Nationalista Party of Manny Villar. Exactly. Sa dalawa pa lang yun. Robin Padilla, sinong in-endorse niya? Calabarzon. Bong Revilla. Tol Tolentino.
kundi ba naman ang tatalino, di ba? Tama, no? Oh. Tama. Ang tawag dyan sa warfare is strategic ambiguity. Correct. So that you will achieve the greater strategic objective Advantage, of strategic clarity. And the strategic clarity now is to push for the Duterte. Correct. Using strategic ambiguity. So, yan ang hindi naintindihan ng mga kababayan natin. I hope they will understand. Kaya wala. Sabi nga, ano yung ginamit na salita MJ ni Pastor Kibuloy? Simple lang. Wag lang ka tayong magmamaliw. Ha? Di lang tabukuan. Basta, ug sa Bisaya pa, sa istorya sa kanto, permanente lang ang tako doy. Permi lang. Permi lang. Steady lang. Steady lang ba? Bahalag hinay, basta kanunay. Kanunay, palag saging, basta labing-labing. Yan, correct. MJ. Correct, Sir Jay. At ano kaya ang magandang ma-advise din natin sa marami nating kababayan, especially malapit na, 6 na araw na lang, ay 5 araw na lang, election na. 5 days na lang. 5 days. Well, ako muna, no, ang ma-advise ko lang is number 1, talagang iboto natin yung Duterte. Bahala na kayo sa +2 dyan. Basta solid tayo sa Duterte. Tama. Mamili kayo sa mga Duterte-aligned party list. At ito ko yung mga komunistang party list. Halimbawa, fans sila Elmer ni Lito Lapid. Boto niyo si Lito Lapid, pero siguro siya ang napulo. Di ba? Siguro lang, no? Tapos, yun na nga, no? Dapat we should go out and vote. Kung po pwede na 95% turnout importante. Kasi pag may dayaan, no? Yung dayaan kasi mismo nandyan sa loob ng makina eh. At hindi yan pwede nilang dayain na talagang klaro. So, pagka malaki yung lamang natin, mahirap talagang dayain electronically. So, correct. That's one. And again, you continue to talk to your family. Yung kampanya natin ngayon ay nasa sa hapagkainan, sa kanto, sa tindahan. Tayo na mismo ang magkakampanya. Uy, ayaw siya kalimtinan sa kwarto doy. Uy. Sa kwarto po. Ka na magduog na ng magtiayon ba? Ilagi na isgutan. Mao yun. Pero ano po yung, dagdag ko lang Manong Jay, no? MJ and Franco, no? Very strategic din yung inendorso ni Inday na 2 babae. Kasi walang babae sa linya nila. And it should be noted that 50%, no, almost 50% of our voter demographics are women. Women voters. And considering the feminist movement, no, baka yung mga nasa gitna fence-sitter ay ma-turn off, no, kasi walang babae, andyan yung babae. Now, yung feminist movement na yun, boboto sa 2 babae, no, I may perceive to be a strong, mature woman. Camille is in the millennial generation. Gen Z, captured mo siya. Now, anong magagawa doon? Bibit-bitin na naman yung Duterte. So maganda talaga. Even if you vote ako, kunyari, sabihin sa akin ng mga anak ko, dahil may anak akong babae, no? Sabihin na, Dad, but we will go for Pia. Of course. Who will not go for Pia? No? Matangkad, maganda, mistisa, di ba? May mga freckles lang. Pero hindi siya kasing ganda na kutis ni Cathy Binag, no? Pero or ni pambansang dalaga, pero she's pretty, athletic pa, di ba? Athletic. Tsaka may mga napatunayan na rin siya as a legislator, no? Pero basta importante yung 10 muna. Yeah, yung 10. Then kung taga-tagig ka, or athlete ka, or taga Las Piñas ka, boto mo si Camille. Yes. Okay yun, walang problema yun. Or Dilawan ka, boto mo si Kevin. Kahit boto mo pa si Bam Aquino. Ay, boto mo. O gusto mo pagbigyan si Sharon dahil naiyak na siya. Dahil bakit daw ayaw nila kay Kiko. Gusto niyong pagbigyan si Shawi. Iboto niyo si Kiko, pero unahin niyo yung 10. Unahin yung 10. Ganun lang. Yes, Sir Jay, gaano ka-importante yung... Ito ha. Masabi ko lang ha. Unahin niyo yung 10. Bago yung iba. Bakit? Yan ang bibigay ng pag-asa sa atin eh.
Oo. Additional lang yung dalawa, siyempre, inendorso ni Bibi Sara at ni Tatay Digong. Pero, ang uunahin nyo sa balota ay yung 10, wala lang iba. At ano meron dito? Marcos mentioned Camille Villar, a new campaign speech. Ha? Kailan pa ba to? Hindi ko alam baka matagal na to, pero 1 hour ago. Tingnan natin. In Camille Villar's name in his last 2 campaign speeches, President Bongbong Marcos rekindles his public support for the senatorial candidate and Las Piñas City Representative. Paulo Barcelon has more on Alianza's rally in Vote-Rich, Bulacan. Students protested outside the Bulacan State University Wednesday afternoon after the administration Senate vets held their press conference at the e-library building inside the campus. Police were quick to respond and guarded entrances to the building. Senate vets Ping Lacson and Erwin Tulfo quickly said they had no clue that the press conference was to be held there and agreed with students that no partisan political activity should be held inside campuses. Alianza's campaign team and the Bulso management have yet to release a statement on the matter. Meanwhile, Senate Bet and Makati Mayor Abby Binay questioned the timing of the takeover of Makati's former health facilities in the Embo barangays after the Taguig Regional Trial Court issued an order enforcing the Supreme Court's decision transferring the said barangays from Makati to Taguig. Binay said, yan na naman tayo. Awayan na naman ng ano yan. Hindi pa nakakaupo, awayan na ng awayan. Kaya wag ho kayong boboto ng mga taong, ang iniisip ay mga ganyang bagay. Doon muna tayo sa Duterte. Yung plus 2, mag-isip kayo kung alin yung mga iboboto yung plus 2. Hanggang sa muli mga kasama, like and share. Bye-bye!